Hari-hari. Kaibigan, welcome back. Ako'y humihingi ng paumanhin sa inyo sa mga nakaraang kong video at even ngayon ay magulo pa yung ating likuran. Ito'y sa kadahilanan na kinakawil ko dito ang mga bagay-bagay sa nakikita ninyo. Nagtatapon tayo ng mga basura dahil napakarami nang nag-accumulate ng mga kagamitan ko na kailangan kong pagpasyahan ngayong taon na to na itapon. Marami na akong mga machines na alam kong makukumpuni ko, pero kapos ng oras hanggang sa tumagal at I think mas mabuti na naibigay na lamang ito sa mga tao na sila makikinabang kesa matagal pang magtatambay o magtetenga dito at walang katiyakan kung kailan ko maayos. Marami akong mga snow blowers at lawn mowers na kailangan kong i-dispatch na. Kaya magandang decision yun Sa nakaraang kong video ay nakita nyo siguro na pinick up nung kaibigan ko si Perry yung aking scrapper, junkman ang tawag. Depende yung junkman na word. Kung hindi nyo kilala at katsokaran ninyo ay iwasan nyo yung salita na yun para hindi sila ma-offend. Alam niyo yung mga tao dito minsan na-offend, pero he's a solid old school guy, kaya okay lang siya sa salita na yun. It is true, he's a junkman. Metal collector, mga scraps, metals, kinokollect niya. Meron kayo, tawagin niyo siya, pipikapin niya yan. Sa schedule, he'll show up. He's a 70-year-old plus guy. I feel sorry for him sometimes. Mabibigat yung mga pinapadala ko at ayaw niya ng tulong. May mga ganun tao, huwag mong pipilitin. Nalala ko noon na mga dryer namin, pinapick up ko sa kanya. At sabi ko, tutulungan kita. No, Lenny. I can do it. But thank you. Kaya, mahirap maghusga, di ba? Imagine nyo, nandito ako, nakaupo lang, pinapanood ko siya, 70-year-old guy, lifting, nililift niya ang mga washing machine, dryer. Dryer is lighter than washing machine. Washing machine, malaki ang motor noon, na talagang solid yun. Nililift niya at sinusubukan niyang irampa sa kanyang tailgate, sa kanyang pickup truck, sa bed ng pickup truck. At kung nadaan kayo, nakikita ninyo, ginagawa ng lalaking yun, hindi malang tulungan yung senior guy na yun. Kasi, again, Perry is 70-plus-year-old guy. Kaya, magandang reminder sa atin na mahirap maghusga talaga. Dito sa aking video na to, ipapakita ko sa inyo ang pag-assemble nitong nakuha natin. Again, kinover ko na to. Isang maikling video, I don't know, 3-5 minutes I blab about this battery-powered lawnmower. Sa mga nanonood sa akin na nasa Pilipinas, mga kababayan ko, importante na malaman nyo nito how to mow. Hindi nyo alam. Baka ito maging umpisay side hustle nyo. At baka magkaroon kayo ng negosyo or small business. Maging entrepreneur kayo at magtabas lang kayo ng damo dito tuwing summer, spring, summer, fall. Fall, mag-collecta ng damo. At snow, mag-push at mag-clear ng snow. May look like a very sa atin kasi, yung sa mga Pilipino, yung mababang trabaho, pero you'll be surprised kung magkano ang kinikita ng mga lawn care guys dito, snow removal guys. Sa ating lakas tayong masisipag ng mga Pilipino. I'm telling you, it's a good thing. Ito. I'm taking my time dahil ang gagawin ko sa pag-assemble nito ay yung pinaliwanag sa akin ng anak ko yun. Time-lapse, hyperlapse, hindi ko lang pagkakaiba.
At yun, gagawin natin June 5 nga pala ngayon at ang araw ay Biyernes. Happy Friday sa lahat. Happy Friday. Ang temperatura namin ngayon ay pumapalo kami ng 30 degrees Celsius. At sandali lang, meron akong, mukhang may delivery ako dito. Laging against the traffic sila. They think na nagdi-deliver sila at nagmamadali ng excuse nila para makarating, para maging against the traffic. Huwag kayong maging ganyan. Kahit anong reason nyo, mali pa rin yun. At kung mamalasin kayo, sa may mga kilala ko nung unang panong kabataan ko, sasadyain nilang banggay dyan para fault ninyo dahil against the traffic ang parada nyo at siya ay busted ang kanyang bumper or may sira ang mga sakyan niya, insurance niya magpapalit nun. Alright? Sasadyain niya yun. Sabihin nyo, sinadya niya yun. Well, good luck, paliwanag mo yun. At bakit ka nakapark doon? Of course, kung may sapat na ebidensya at na talagang nakitang sinadya, then magbabayad siya. Pero kadalasan, at willing to gamble yung mga kakilala ko yun dahil they're just willing to gamble that. Mga loko-loko yung mga yun eh. Ay, natatandaan ko. Sa ngayon, hinihintay ko lamang na matapos itong nagdi-deliver at mukhang sa atin ipapadala yung nag-order si Mrs. T sa Amazon ng mga ilang kagamitan, mga kailangan. Nakita ko na yung sa griddle namin na pang kondisyon ng flat griddle ay mas mura pa rin sa Amazon. Halos kalahati ang presyo niya, nakamurahan. Kaya sa Canadian Tire, maliit lang na container. Ito yung grease, halo-halong mga oil, avocado oil, kung ano mang seed oil na pang protekta nyo sa bakal, sa griddle. Kaya i-season, kaya kailangan yon kung gagamit kayo. Thank you. Yung nga pala, kokodakan nila yon. Kaya mas mabuting wag din ang kunin. Mga nakaraan ko mga videos, kinukuha ko yung mga delivery, mga dinideliver. At wala namang problema yung sabihin nila, oh, sandali, pipicturean ko. So, minsan hawak ko yung package o ibababa nila sa driveway, tapos i-angle nila siguro yung bahay. Pero pinakamaganda nun, pabayaan nyo sila dahil they'll take a photo. So, lalo pa tayo yung makuhaan kayo ng picture. You know, lagay nila sa hagdanan ninyo, sa doorstep ninyo, and they'll take a picture. I'm sure you know that. Ako kasi, huli. Okay kaibigan, umpisa na natin to. Sadyang humaba na. Siguro ikakat ko na lang ito. Napakahaba ng paghihintay ko doon sa guy na yun. Maybe we lost a couple of minutes. Alright, let's go. Kaibigan, hindi ako masaya na naka hyperlapse, time-lapse siya. Parang mararap tayo ng oportunidad na ipakita to step by step. Ito nga, yung angulo ko hindi mga maganda eh. Kaya, pakita ko sa inyo ng kung humaba man to, that's fine. Ito yung kanyang blade. May spare blade siya, dalawa yung kanyang blade. Sling blade ang tawag dito. Natatandaan niyo yung movie ni forgot that guy's name. Ang pamagat ay Sling Blade. That's a great movie. May aral na matututunan kayo doon. Okay? Si Bad Santa. Forgot the guy's name. Kung hindi niyo pa napapanood, search it up. Look it up.
lalagay natin dito at matalas to lalagay natin sa tabi. At ito kaibigan ay tinatawag na side discharge. So unang mga videos ko ginawa para sa inyo ay may advice ako na kung kuha kayo ng mower, check nyo kung may side discharge siya. Ang side discharge ay napakaganda kung mataas na pabayaan ng damo at instead na i-mulch ninyo, binabubuksan yung tagiliran ng deck ng inyong housing or deck ng inyong yung plataforma, yung mismong katawan ng mower. Doon na ikot yung LC at once na dinaanan nyo yung damo, kinachop nyo sa loob. Kung mataas ang damo nyo, kinachop-chop nya, hindi magandang cut at nahihirapan ang makina ninyo. Ito ang sagot. Bubuksan nyo yung tagiliran kung may side discharge kayo. Pag lift nyo ang tagiliran, ay habang umiikot yung LC, lulusot dito sa butas sa tagiliran. Dito ilalabas niya ang damong naputol. Kaya ang pangalan side discharge. Dini-discharge niya ang mga clippings, grass clippings sa tagiliran. Magandang feature yun, isa sa mga gusto ko. Karamihan ng aking mower, again, ulitin ko, may 12 akong mower at yung iba collectibles, mga antique, mga vintage. Ay side discharge, may side discharge siya. Right? Let's go. Lagyan natin siya dyan. At ito yung battery. Let's see. Isang ito yung charger. Dalawang uri ang charger, di ba? Even I think apply din yung sa ating telepono Doon sa mga techie guy dyan. Yeah, let me know kung tama yung hinala ko. Hindi lahat ng bagay na ay sinesearch ko online. Kaya there's a risk. May malaking risk dito sa video ko na magkakamali ako. Kaya pangunawa ninyo at hindi ako nagbibigay ng dahilan, excuse, maging reckless, maging mag-spread ng maling information. Pero isa sa mga pinagpasyahan ko na nag-video ko ay magsasearch kung kinakailangan at kung topic niyon. Pero kung napapag-usapan lang, napakagandang balikan para sa akin at malalito ng mga anak ko na si tatay nagsasalita tungkol sa gano'n, hindi niya alam na may bago ng teknolohiya o iba na ang patakaran. And as long as I think hindi ako nakakabigay panganib sa mga tao, I think that's fine. Katulad dito, ang pagkakaalam ko, ang phone ay merong fast at slow discharge. Naputol na naman tayo. Gotta do something about that SD card. Yung nga pagkakaalam ko, ito ay fast charging itong station na to. Kaya, will be interesting. Yep. I think fast charging nakaka-apekto rin yun sa cell o ng buhay ng mas madaling buhay ng fast charging any batteries kaysa sa slow charge. Naintindihan ko yon sa car battery dahil yung mga car battery nakikita ninyo na i-charge yung sasakyan ninyo, yung battery ninyo. Minsan tataka kayo ba, 2 araw na ako, may 1 araw na ako nag-charge, 2 araw, bakit di pa fully charged to? Hindi pa nag-green yung LED indicating that it's fully charged. Kaibigan, mas maganda nga yun kung hindi kayo nagmamadali dahil that means trickle charge nga ang tawag doon at dahan-dahan niya binibigyan ng voltahe ang inyong battery, car battery. Maganda yun sa kabuwang health ng inyong battery. Ngayon kung talaga nagmamabilis kayo, then go get a booster. Diba? Alright, mukhang nakuha na natin dito at ano bang gagawin natin? Pwede kong i-lift siya. Pero, you know what? Gagawin natin, may maingat ako dahil gustong-gusto ko itong tarapal natin. If I can, pataas. Just be careful. Yan. Cha-charge natin yan.
Nasa yung battery? Oh, ito yung battery. There you go. Yep, may pagkabigat ng battery. This is an 80 volt type of battery. Lithium 2.0. It's a 2 amp battery. Ito yung makana mahina. 2.5 yung aking Toro battery powered blower at yung snow power shovel ko. This is 2.5. May charge ba? You can see meron charge. 1 LED. So that's like, I don't know, 25% battery. Lalagay natin siya dito. Okay. I hope nakikita ninyo. At itong battery isa ay, hey, unboxing nga itong ginagawa ko, no? Okay, ilalagay ko sa title. Yeah. At ito yung mas malaki nilang battery. I think ito yung pinakamalaki nila. Not sure. I think there's a 5 amp battery. Ito yung 4 amp battery. Ito yung mas tatagal. At kiniklaim nila na makakapag 3/4 of an acre itong battery na ito maglalas. Kaya it's very interesting. Again, ilan to? Again, 1 LED, it's blinking. I don't know what that means. I mean, say I'm not really 25%. Oops, we don't wanna barug-barug yan. Okay. Ano pa? Of course, ito pa ang isang nirecommend ako sa inyo. Bukod sa side discharge. Ito nga pala side discharge niya, kaibigan. Hopefully nakikita ninyo. Not sure kung nakikita ninyo siya. There you go. That's the side discharge. Kung nagtatakbo kayo, bubuksan nyo lang yan. At dyan lalabas yung grass clippings. Okay? Alright. Let me put you back. Gusto kong sentro eh. Tutungo ko ng konti. Yan. Okay. At ito yung ating bag. Sa mga nire-recommend ako, kuha kayo ng mower, side discharge. Para sa akin, preparado ko. At may bag. Bakit? Hindi nyo alam. Bihira ako mag-bag tuwing summer. Ang ginagawa ko, mulch talaga ang diskarte ko. Mulch, binabalik ko yung grass clippings, grass cuttings, yung mga clippings niya, pabalik sa lawn. Dahil ay full of nitrogen yun eh. At yun ay nagbibigay ng it's free fertilizer, man. Kaya consider nyo yun. Unless talagang mataas ng damo nyo, then you will need to bag it or discharge it. Okay? At most cases binabag nila. Pero malaking trabaho yun dahil once na mapuno yung bag nyo, diretso kayo sa inyo itatapon yun. Di ba? Unless may compost kayo, katulad ko, hanggat maaari, may iwasan, hindi ko binabag. Sa fall naman, minomulch ko yung fall leaves at yung excess, yung karamihan nun, then binabag ko at nilalagay ko, i-dispose ko sa tamang lugar. Let's see. Say this sa loob ng kotse nyo, sa trunk nyo, ilagay nyo to. Ito ay pangtanggal ng moisture, di ba? Sa mga damit, sa mga appliances, mga tools na minsan ito makikita nyo, di ba? Yung mga itong package. Of course, this is poison. Naalala ko yung kwento ng Seinfeld. There's an episode there na si Kramer, paboritong character si Kramer kasi napakakwela na yun, napakaloko niya, di ba? May kinukuha siya or nandun siya sa isang tindahan, it's like a boutique. Nagpapanggap siyang lawyer, ewan ko kung ano, investigator, di ko matandaan, pero meron siyang juice, alam mo, mahilig siya sa mga free stuff. He's a freeloader, man. Nagtatakal siya at nalaglag ito, isang mga pakete nito doon. Muntik na siyang mamatay. Alright, ito na tayo. One thing good about having a heavy boots, these boots, talagang magandang sumipa. Plus, it keeps your legs strong, di ba? Alright. Lagi ko lang siya dyan. Ang tawag namin ni Mr. Construction instead of instructions or manual, we call it constructions. Alright, ito kaibigan ng ating mower. Let's go. Alright,
Iwan ko siya dyan. How do you... Oh, okay. Meron siyang nakatali siya. You gotta be careful. Right. Palayo sa mower. Dahil tong handle, kailangan ko yung dalhin dito. Hindi maaaring hindi. Okay, let's see. Saan ba't matatapos na itong project natin sa harap? Okay. Let's zoom in. Alright. Dahil, teka. Zoom out muna. You know what? Zoom in na natin. Sasya na kayo, hindi ako makapag-isip eh. Dahil ikakabit natin, hope makita ninyo yung handle. This is the handle. Let's see. May mga nung maliit ba kayo? Mahilig ba kayo sa bubble wrap? O yung may kilala kayo? Kapatid, kamag-anak. Yeah, this is the handlebar. I would assume that way. Yep. At again, meron namang isa. Kung magpuputol kayo, kumuha kayo ng pliers ha. Huwag kayong gumaya sa akin na blade ang gamit dahil baka mahiwa nyo yung itong cable at isa na naman. Hindi mo gusto yon. Plus mahiwa kayo. There you go. Always away from you. Okay, imagine natin nakatindig siya. Alright, papasok natin siya dito. Hope na nakikita ninyo. Just jam it there gently. I don't know kung meron talagang tinatawag na gently jam it. Okay, let's put that in. Not sure kung mas convenient ang itaas natin siya. Okay. Baka dito tayo tatagal ha. Alright. Oh. Okay. Okay, got it. Meron siya ditong rubber, I don't know, rubber grommet. Kaya hindi siya pumasok. Okay. Yun ang pagkakamali natin. Meron pala siya. Okay, bit by bit, inch by inch. Okay, dahil ito mukhang ito has a little meron siya nakaputro doon like anong tawag doon, yung maliit na dowel, maybe there's a dowel that will go straight down. There's a hole para ma-lock siya in place. So dahan-dahan ating papasok. So syempre apply pressure. Dahan-dahan. Kagandahan ng may action camera kaya skinny. Zoom out. There you go. Alright. We're getting there. Okay. Then, there you go. Ayan na yung handle. I hope hindi baliktad yung handle natin. Alright. At, ang pagkakaalam ko, there's this lever. Depende kung Briton kayo, you say lever. There you go. Okay. I-shoot nyo lang yung daliri ninyo and it just goes that way towards you. Okay. Alright. It just slides right to your right. Okay. Well, pag nakaharap ka,
kabila, to your left. So, itong lever na to, papalitan na. Babalik ko kayo dito. Ito yung sa mga convenient ng mga bago ngayon. It's easy. Kumpara sa mower ko, look at that. Yan ang mower natin mga kaibigan. There you go. Nakokontrol yung taas niya. Sa pamagitan nga nito, just adjust it. Pulled simultaneously, sabay. At play it around. Move it forward kung matangkad kayo. Move it a little bit down kung mababa kayo. Ito yung glove. Ito yung kanyang battery compartment. Diyan yung ilalagay yung battery. Dalawang battery niya, yun ang nagustuhan ko. Dahil pwede kayong kumuha ng malakas na battery, pinakamatagal yung, let's say 5 amp battery, at ilagay nyo sa dalawang 5 amp battery. That will be very expensive. Lagay nyo sa tig-isa ng compartment, and you have a 10 amp battery running. You will run for over 2 hours na ito, maybe more. Kaya, and this is the kill switch. They call it kill switch dahil kung mag-work kayo sa, kung papatan nyo yung LC, yung sling blade, remember? Sa ilalim, make sure you pull this thing out para walang connection, patay. Para makasiguro kayo, tanggalin nyo rin yung battery. Pero minsan, alam ko maging mahirap yun, just to be sure. Alright? Pero ito, this is more than enough. Okay? Sa mga paranoid dyan, tanggalin nyo rin yung battery. And yeah, I'm very happy. Well, di pa natin nakita yung performance ito. Pero, ito yung kabuuan niya, kaibigan. Alright? At ito nga pala, napansin ko ito sa mga bago. Noon pa, even 10 years ago, yung single, yung more than 10 years ago, itong pag-adjust niya ng height. Ang height niya, sa ngayon, ay 1 inch. 1 inch siya. Yung height adjustment niya hanggang 4 inch. 4 inch is a lot. Alright? 4 inch is a lot. I don't even cut 4 inch. Pinakamataas kong cut, 3 inch. Masustansya, masigla ang inyong mower kapag ganoon nangyari. Napakasaya ng inyong lawn. Masustansya, masaya ang inyong lawn kapag kinat nyo ng mataas. Meaning 3 inch, 2.5 inch. Yun ang aking, pwede akong bumaba ng 2 inch. Yeah, po pwede. Lalo sa beginning of the season or yung fall season. Pero, 2.5 is good. 3 inch, masaya sila nun. Dahil hindi nasusunog ang kanilang ugat sa ilalim. Dahil pag tirik ng araw, pag yung sikat ng araw, hindi tatama ng sikat ng araw yung lupa dahil mataas nga sila at hindi nasusunog ang mga ugat nila. Yan ang sikreto isa sa mga sikreto sa malusog at magandang lawn. Dahil dito kaibigan ang mga tao, minsan there's obsessed sa lawn. Let me show you. Obsessed sila sa lawn nila, kaya lahat and ako ay ito na isa sa mga gusto ko. I'll show you. So this is 1 inch. Look at that, how easy. See that? Oh, very easy. 4 inch na yan. Ito ay 1 inch, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Kung magkakat ka ay nasa 3 inches or 2.5. 1, 1.5, 2, 2.5. 2.5 or 3. Diyan tayo maglalaro. Alright? Paano malalaman talaga kung yan ang cut lakay? You still there? Well, binigyan ako ng tip ng aking kaibigan noon. Para malaman ninyo, make sure na hindi tatakbo ng biglaan ng inyong gas. Remove the spark plug boot. Dito naman, remove that skill switch which I just showed you, right? Dito, pula. Go back about 2-3 minutes ago. At punta kayo dito, at alam nyo, ito yung inyong LC, ito yung inyong cutting blade, sling blade, tawag. Yan. From the tip, sa side niya, hanggang sa ground, make sure it's even, it's level. Alright? Gamitan nyo ng metro, malalaman niyo kung gaano kahaba. Okay, kung daliri na ang Filipino style, ayan, ganyan ang cut niya. That's about the height of your lawn, of your grass. Masustansya lagi ako. Gutom na ako eh. Ma-healthy yan sa inyong lawn, ganyang cut. And again, that's about 3 inch. Okay? 2 inch, 2.5, about that. Okay pa rin. Never cut 1 inch dahil masusunog nga yung battery ninyo. Yung battery. Oh my! Yung inyong lawn. Alright? Okay. So, ito dito na ako
Yan. Okay kaibigan, dito ko na tatapusin ang aking mahabang video na naman. Again, charge natin yan para fully charge. Never use that hanggat di nyo na fully charge. Okay? Make sure keep it top up all the time. Alright? Huwag nyo hayaang bumaba para sa ikatatagal niya ng matagal. Alright, siya 21-inch Greenworks Pro. Pro means mas heavy duty siya, mas bago siya, or hindi lang bago kundi mas talagang mas magandang cut dito na maasahan pagdating siyempre sa battery life din. At what else? Anong rubber, good sturdy rubber. Would have loved the plastic. Would have loved the rubber. At na-store din to ng patindig. Kaya hindi na natin gagawin yan, sa ibang mga videos na lang. And again, dito ako papaalam sa inyo. Again kaibigan, dito na akong papaalam sa inyo. At ayan nyo, one of these days magkakatayo ng maliit nating lawn. At makikita nyo kung gaano ka, hopefully maganda ang resulta niya. Maganda mag-cut, maganda siya mag-lift ng grass. Tandaan nyo, dalawang uri rin ng sling blade. Yung LSing po tumatabas, isang regular one, isang lift, yung high lift. High lift is the one that we love dahil umikot yun, meron siyang puwersa na nililift talaga niya yung damo. At once na maliit niya yung damo, sa kanya ika-cut. Diba? Yung standard, hindi sila masyadong humahatak ng damo. Hindi nyo nakikita kasi nangyayari sa loob ng deck eh. Pero imagine nyo yung buhok nyo tumataas, kinakat. Kaya paglampas nyo, maganda, nakataas lahat ng buhok, uniform siya, mataas talagang cut. So pa maganda yun sa fall season kung saan magmamulch kayo dahil ang mga leaves tataas at the more na tumaas sila, the more na nakakat sila pagbalik, ganoon. Cut ng cut, chop chop chop, resulting in a finer mulch. Hanggang sa muli kaibigan, padayon. Dito tayo sa backyard, sa ating likod bahay, at cha-charge ko na siya. I think mas maganda pang, mas mag-i-improve pa yung design nila. Mas gusto ko yung design ng Toro. May handle siya, malaking bagay may handle. Dali ha. There. Yan. Ba't di siya nailaw? Oh, hindi nakabukas yung ating. Nope. There you go. Nasa yung ilaw mo? Oh, yeah, there you go. Nag-kick yung kanyang built-in fan ng charger dahil siguro kanina nag-film tayo, nakabilad siya sa araw, at once na ma-detect niya yung temperature niya mataas, or maybe talagang ganito siyang operation niya lagi, which is fine. That's good, it's blinking, it's charging now. We'll wait for it. 2 amp pala ito nakuha ko eh, and then charge natin yung 5 amp or 4 amp. Okay, nakalimutan kong pagmamadali natin, may nakatanggal ditong tag label. Sinasabi ito na i-secure natin yung handle. 1 minute na ito kaibigan, na bibilisan ko yung wala na ako memory. Ito, make sure number 2 yung Phillips nyo, fits snugly. Okay, at meron siya ditong nuts and bolts. Alright, ilagay nyo na dito yung dulo, dito yung head ng bolt nyo, at hindi nyo kailangan ng special tools, just this is enough. Right, this is enough. Make sure it's snug. Okay. There, that should do it. Aluminum nga pala to kaya hindi kakalawangin. Alright, okay, then we'll do the other one. Dito akong papalam sa inyo kaibigan. Hanggang sa muli, padayon. Make sure you secure this. Alright.